Marami na po nag-a-advise at nagbibigay ng tips sa pera sa social media. Pero ang tanong, alin ba dito ang tama para hindi tayo maguluhan at hindi pa tayo lalo magkamali? Kung yan ang gusto mong malaman, tune in, don't tune out. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Today, we're going to talk about money rules I personally don't break. But before we even talk about that, one thing that I've learned in life is this. Order is built by knowing the rules that you need to follow on a daily basis. Pag wala kang order, chaos. Pag wala kang order, magulo. Pag wala kang order, di ba, yung parang walang system siya, confusion siya. Ang mistake ko dati, kasi parati kong hinahanap yung tamang diskarte, tamang move. Hindi pala yung tamang rules. Kaya nga itong share ko po sa inyo, hindi to exciting. Pero, dito nawala ang aking stress. So, kung gusto mo mawala ng stress, pakinggan mo to. May rule ka ba na sinusunod sa pera kahit mahirap? Or wala kang sinusunod kaya stress ka pagdating sa pera? Alam nyo mga kapatid, napansin ko over time, hindi naman nauubos ang mga advices sa social media tungkol sa pera. Pero pare-pareho na lang ang problema ng tao at paulit-ulit. And this is what I've realized. Hindi ka aangat sa financial problems mo with opinion based on other people. Because there's no such thing as one size fit all. It may work for them. Iba kasi yung senaryo niya, iba kasi yung kinikita niya, iba yung environment niya. Iba naman yung kinikita mo at environment mo. Sample, may isa nagkukwento na yun nga, kailangan mo matuto mag-ipon. Kasi wala siyang obligasyon maliban sa kanyang sarili, kaya nakakaipon siya. Kumpara sa sitwasyon mo, na ikaw, binubuhay mo na yung pamilya mo, sumusuporta ka pa sa magulang mo, at sinusuporta mo pa yung magulang ng asawa mo. Parehong kita nyo, siya nakakaipon, ikaw hindi. Kasi iba yung environment niya, iba yung environment mo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, ulitin ko, one size fit all. Kailangan, if you want to make this work, you must base it according to your own rules, according to your own situation or your own environment. Nagigets nyo na. Kaya ito lang po, treat the next information that I'm gonna share with you just like eating a piece of fish. When you eat the fish, you eat the meat, you spit out the bones. Not every information that I'm gonna share with you will be applicable to you. But if you find it can work for you and help you, that's the time na tanggapin mo siya. Rule number 1 that I create, that you might want to use is this. I always create multiple sources of income. One thing that I've learned in my life, ever since when I was 12, when I was in sales, I always create multiple. Why? Hindi ako dapat umasa sa isang source of income. Bakit? Jobs change, market shifts. Marami po because the only thing that is permanent in this world is change. Kaya kung wala kang option, wala kang safety net, alam mo, encourage ko sa iyo, kahit maliit lang, dapat meron ka. That's rule number 1. Meron ka bang tinatawag na backup plan? Kaya tanungin mo sarili mo, kung wala ang income mo, huwag naman sana. May fallback ka ba? Rule number 2, I save money before I invest. Alam mo, kasi sa totoo lang, may mga nagsasabi sa social media ulit, Bakit ka mag-iipon? Mag-invest ka na lang, magnegosyo ka na lang. tama, pero mali. Tama in the sense na kailangan yung ipon natin, ilagay po natin sa investment, sa negosyo para lumago. Pero ang tanong ko, ano yung mali doon? Anong i-invest mo kung wala kang ipon? Bago ka makapag-invest, magnegosyo, kailangan mo ng ipon. Ipon is the foundation of everything. Do you agree? So, save before you invest. Save before you start a business. Kasi huwag mong uutangin ang iyong pera pang negosyo at pang invest. Bakit? Kung malugi, it's a painful reminder na nagkamali ka na tapos nagbabayad ka pa ng interest. Ikaw, tanungin kita, nangyari na ba sa iyo na nag-invest ka o nagnegosyo ka na inutang mo na hanggang ngayon binabayaran mo pa? Type na rin sa comment section para matuto naman kami sa inyo. Rule number 3 pagdating sa pera, I protect my base first before I invest. Yes. Hindi pwede na mag-i-invest ako na walang emergency fund. Hindi ako pwedeng magnegosyo na walang emergency fund. Hindi ako pwedeng bumili ng bahay sa sasakyan na walang emergency fund. Kailangan kasi prevention is better than cure. O kasi kung bumili ka ng motor, wala kang emergency fund, nawalan ka ng trabaho ng 3 months. So anong panghuhulog mo sa motor mo sa 3 months? Wala. So anong mangyari? Mareremata. So paano yung down payment mo? Paano yung taon na binilang mo? Wala na. Gone. Pero pag may 3 months na emergency fund ka na pambayad mo ng motor, hindi ka may stress. Makakadiskarte ka. Makakabangon ka. Kaya nga tanong lang, reality check tayo. Kung nagkaroon ng emergency bukas, may ipon ka ba? O kailangan mo na mangutang? Shoutout sa ating mga loyal followers, Lolita, Kolak 895, kay Rowell Tela, at the same time kay Sash Channel 6642. Kaya ano yung tatlong rules? Ulitin po natin. Rule number 1, multiple sources of income. Number 2, I save before I invest. I save before I start anything. And number 3, I protect my base, which is my emergency fund. Kaya kung napapansin nyo, hindi naman
naman ako guminhawa ang aking buhay dahil sa isang malaking galawan lang. Naging malaya ako dahil nga may mga money rules akong sinusundan. So kung tatanong kita, ano kaya money rules na pwede mong gawin para sa iyong buhay para hindi ka na mahirapan? Share mo naman sa comment section anong money rules na pwede mong ilagay para matuto naman kami sa iyo. Sana naman naliwanagan kayo sa episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.